Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ko sa araw na ito. Magpapakita naman sa inyo ng sample prueba sa alaga ko nga manok na pangsabong. Kasabong pala, una sa lahat, magpasalamat talaga ko ng maraming salamat talaga sa inyo. Thank you sa nakapag-subscribe sa akin, nagdagdag pag-follow. Maraming salamat talaga sa inyo nga lahat. At saka sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow kasi sa dito lang na paraan sa pag-vlog ko sa upload ko sa akin channel, siguraduhin ko sa inyo na mayroon talaga kayong makuha sa akin na kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok na pangdagdag ninyo din sa kaalaman sa pag-alaga nyo ng mga manok yung sarili ding mga pangsabong. Kasabong pala itong hawak ko nga manok, ito rin siya ang isa ka process lang dito ng sweater at saka medium size ito kasabong. Ito yung tinawag ko sa inyo, medium size. Tama lang ang pangatawan, tama lang din sa height niya. Ito ang tinawag medium size, mga ganito lang kalaki. Pero ang mga kasama nito kasabong, lalabas talaga nga, kasi sinabi ko sa inyo, dugong sweater, lalabas talaga na medyo mataas-taas, mayroong derby size talaga, pati mga pangatawan. Yan ang ginamanok ko kasabong kasi di ko nagmamanok ng sobrang baba naman din, sobrang liit. Kasabong pala, maidagdag ko sa kaalaman natin sa pag-alaga ng manok. Ito yung sinasabi ko lang sa inyo, na ito sample sa sarili kong alagang manok ko. Ang masabi ko lang talaga, ang linyada din nito sa mga talisay ko gris. Ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko nagsabi nga walang katalo-talo kasi sinungaling naman ako niyan. Ang sasabihin ko lang sa inyo, isa ito na kalinyada ko rin na kulay nga lamang sa panalo. Kasi sa totoo lang kasabong ang manok talaga nga pangsabong natin, may talo talaga tayo at saka hindi po pwede nga ang isa kalinyada kahit ano ka winning line na ang may mga anak niyan talaga nga matatalo din at saka mayroon ding tatabla. Yan totoo kasabong paliwanag ko sa inyo. Katulad nito, ito siya, ang ama nito talagang hindi natatalo kasi nabalda lang tatlong panalo na balda. Hindi na natalo kasi hindi naman nailaban ulit kasi baldado na nga, di naman ko naglalaban ng baldado na manok na. Yan ang hindi natatalo. Pero ang mga anak noon, mga kapatid nito, nagdaang panalo, isa, dalawang panalo, may nakatatlo, tapos natalo din. Yan totoo kasabong kasi hindi ako nagsasabi, mamaya sasabihin nyo na nagpa-vlog ako ay taong prangka, hindi ako nagsasabi sa inyo na linyada ito nga walang katalo-talo. Lahat ng mga manok, gimamanok ko kasabong may talo din. Pero ang usapan lang natin, ang sinasabi ko sa inyo, i-share ko sa inyo, ang manok ko kahit matatalo pero lamang ang panalo sa bilangay sa paglaban. Yang sinasabi ko sa inyo noong unang mga video ko, kung maglaban, halimbawa maglaban ko ng 6 o 3 man yan, matatalo man ang isa, ang dalawa nanalo. Kung maglaban ko ng 6, matalo man ang dalawa, ang 4 panalo. Ito to, sabong ko kaya 3 ang panalo. Yan tinawag ko tabla. Tabla sa laban. Iba rin yung sinabi ko sa inyo nga, natabla sa kukaryo na parehas patay, wala nang tinutuka. Tabla din yung sabong, naranasan ko rin ang tabla. May tabla din kong sinasabi sa inyo, paliwanag ko pala sa inyo mga baguhan pa lang magsabong. Yan sinabi kong tabla, halimbawa paglaban tayo ng 6, ako mismo naglaban ko ng 6 na manok, naranasan ko yan. Ang nanalo niyan, 3 din ang natalo. Yan tinawag ko rin na tabla lang. Yan totoo kasabong. Pero sa pagsasabong, alam mo, kung minsan naranasan ko yan, ibigay ko tip sa inyo, totoo talaga itong nangyari kay at totoo akong sabungero. Nangyari din sa akin yan na minsan kahit tabla sa manok, halimbawa maglaban ka ng 4, ang nanalo 2, ang natalo din 2, di tabla lang sa manok.
Pero mayroon din nangyari niya na talo sa pira. Talo tayo sa pira. Dahil nagdepende yan sa pusta sa kalaban natin. Kasi may manok din tayo na, halimbawa, pustahan natin na manok, matapat tayo sa mayamado tayo. Kung half fight, makalamang tayo sa ulot, mayamado tayo. Maliit lang ang makuha natin na parihas sa parada natin. Lalo na may mga kasama, may sasama pa sa ating mga kumpare sa pagpusta ng manok natin. Yan ang ipaliwanag ko sa inyo. Mayroon, ano tawag nito? Talo tayo diyan sa pira. Pero tabla sa manok. Mayroon ding laban na ang natalo tayo sa maliitang pustahan sa unang mga laban, sa sunod laban, malaking parada ang mga kalaban nating manok, tapos may pira tayong budget sa panglaban natin ng manok. Kahit naunahan tayo 2 beses pagkatalo, sa pangalawang fight natin, o pangatlo o pangapat na fight, medyo maganda ang parada natin, malaki-laki kaysa natalo ang pirang na isugal natin, labang tayo panalo kahit naunahan tayo. Ganun lang yan kasabong ang paglaban ng manok. Kailangan kung naglaban ako ng manok, kayang nagawa ko yun kahit talo ako, makabawi ako. Kasi binigyan ko budget ang manok ko. Halimbawa, ito pustahan ko ng minimum 5-5. Ang mga kasunod yan, 5-5 ang minimum din. Halimbawa, 4 ang manok ko, naka-minimum yan, 5-5. Kapag ito ang lumusot, una kong laban, pinustan ko 5-5, if 5-5, kung 11, kayo mo parada talaga din kung 11, kung dagdipindi sa pera ko. Kung malaki ang puhunan ko, malaki-laki din ang ipusta ko ng manok ko. Yan totoo. Kapag lumusot ito, unang laban ko, if tudo ko yan sa pangalawang laban. Ngayon kung lulusot yon, panalo ako. Yan totoo kasabong. Kung may talo man ako sa sunod kong laban, kasi ako marunong kontrolin ko na ang pagpusta ko, lalo na kung mayroong laban tayo na tawag Pilipit sa laban, tawagin sa mga sabayan Pilipit sa laban, argabyado tayo sa laban o sa kulay sa manok. Di natin kaano porsyonada ang maging kalaban sa manok natin na kulay. Doon ko i-adjust ang pagpusta ko na hindi ko yung tuduhan. Liitan ko ang pagparada o kaya minimum ko lang. Kung halimbawa minimum 5-5, hanggang minimum lang ako. Kapag di ko porsyonada ang kulay makalaban ng manok ko. Pero kung porsyonada ko ang maging kalaban ng manok ko, kasabong talagang wala akong takot niya na tuduhan ko pagpusta. Kasi sarili kong manok, alam ko ang pag-alaga akong nagkondisyon, alam ko ang linyada sa manok ko, kaya nagawa ko yan at tuduhan ko, wala akong kaba, wala akong takot. Yan, pag porsyonada ko, ang kulay makalaban sa manok ko. Yan ang sikreto ko rin sa paglaban ng manok kasabong, kasi hindi pwede nga tudo na tudo ka ng pira mo, tapos pilipit ka sa laban. Sigurado lamang ang talo natin yan kasabong, may manalo man yan, pero bihira lang. Yan totoo kasabong, tsamba lang. Di kagaya ng maganda ang pag-ulot, match ang manok, porsyonada pa natin ang kulay sa maging kalaban. Yan ang gustong-gusto ko sa paglaban ko ng manok. Yan ang sinasabi ko sa inyo nga totoong karanasan ko rin sa paglaban-laban ng manok. Kasi ako, sa totoo lang, pag hack fight, namimili tayo ng kulay na kalabanin natin, mapili talaga. Hindi kagaya ng musali tayo, entry type derby, na hindi tayo makapagpili kung anong makalaban sa ating manok kasi timbangan ang labanan. Pero sa hack fight, kayong mga maliit lang magsabong, mga backyard brothers katulad ko, pag sa hack fight ang laban natin, masusunod ang gusto nating kulay na kalabanin natin. Nasa atin yon. Kung lalaban ba tayo, natakilid, pilipit ang laban natin. Pero sa derby iba yun, dahil kung anong kulay may ang kalaban matapat sa manok natin, swerte tayo kung kursunada natin ang kulay na maging kalaban sa manok natin. Kaya ang pagkontrol sa pusta kasabong, kahit mapira kayo, nasa inyo yan, nasa atin yan ang pagkontrol sa paglaban-laban ng manok. Kasi kailangan dapat
sa totoo lang, iwasan natin na tatabla ang manok natin pero talo tayo sa pera. Kasi nangyari na din sa akin yan. Tabla ang laban ko nga manok pero talo ako sa pera. Yan totoo kasabong. Ayan, tinawag ko sa inyo na tabla. Dalawang klase ang tabla. May tabla na talagang parehas silang hindi na parehas patay ang manok natin. Walang panalo, walang talo. Mayroong tinawag og tabla na sinabi ko sa inyo, maglaban kayo dalawang manok, isa'y nanalo, isa'y talo, tabla sa manok. Pero kung minsan, talo sa pera tayo. Pero kung marunong tayo diyang magdala, mag-control, hindi masyado tayo malakihan sa talo. Mas malaki ang panalo natin na mag-uwi tayo ng panalo. Yan totoo kasabong sa pera kahit tabla sa manok. Iyan munang maibigay ko suggest sa inyo, mga tips sa inyo sa umaga na ito ngayon. Maraming salamat talaga sa pagpanood, sa i-upload ko sa aking channel na mga videos ko, at saka thank you talaga sa inyong lahat na nagbigay support sa aking channel Kalyaw Pasabog TV. Maraming salamat. Thank you ulit. Bye bye.